Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto ko lamang pong batiin si Pastor Jethro Don Hayona ng Iloilo. Happy birthday sa iyo, kapatid. Happy birthday, Pastor. At hello rin kay Pastor Adoniram and of course kay Ma'am Gloria. Hello po sa inyo. Now, tutuloy po natin yung ating series patungkol po sa God's Catalyst in Shaping History. So tayo po ay ginagamit niya bilang catalyst. Ibig sabihin ng catalyst, yung instrumento ng pagbabago. Ibig sabihin, kapatid, ikaw, nasaan ka man lupalop ng mundo, ano man ginagawa mo ngayon, ano man kasarian mo, kahit ano pang edad mo, ikaw ay magiging kasangkapan ng Diyos para sa pagbabago ng mundo. So, God's catalyst in shaping history. Sa Bible po, maraming ginamit ang Diyos ng mga tao para magdulot ng pagbabago. At ito po ay kumbaga kontribusyon ng bawat karakter sa Bible patungkol sa plano ng Diyos na pagtutubos. Now, ang pag-uusapan po natin ay istorya po ni Moses nung inalipin yung bayan ng Israel sa Ehipto. Now, tinawag po ng Diyos si Moses at sabi ng Diyos kay Moses, kung alam niyo po yung istorya, no? Merong naglalagablab na halaman pero hindi natutupok, hindi nasusunog. At takan-taka si Moses, nakipag-usap siya, Diyos pala yung kausap niya, the great I am. Then sabi po rito sa mga talatang ito, Then the Lord said, I have surely seen the affliction of my people who are in Egypt, and have heard their cry because of their taskmasters. I know their sufferings. And I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up out of that land to a good and broad land, a land flowing with milk and honey, to the place of the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites. And now behold, the cry of the people of Israel has come to me, and have also seen the oppression with which the Egyptians oppress them. Come, I will send you to Pharaoh, that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. Ito po ay matatagpuan sa Exodus 3, 7, and 10. Sa Tagalog po, tingnan po natin paano nagsimula yung pagiging catalyst ni Moses sa pagbabago ng bayan ng Israel. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya't bumaba ako upang sila'y iligtas, ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupaing mainam, malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng mga Cananeo, Heteo, Amoreo, Perezeo, Hivita at Jebuseo. Narinig ko nga ang pagdaing ng aking bayan at nakita ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya't papupuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang bayang Israel. Ito po ang salita ng Diyos. Now, yung una po nating katuruan ngayong umaga, God's vision is redemption of the nations through the gospel. Alam niyo po itong istorya ni Moses dito sa Exodus. Hindi po ito basta istorya na lang na pangbata. Ito po ay naglalarawan ng mas makabuluhan, mas dakilang mga bagay na matatagpuan natin sa New Testament. Bali, ang nangyari po ito na pagkaalipin ng Israel sa Ehipto, ito ay katumbas nito sa atin ay pagkaalipin ng sangkatauhan sa kasalanan. At kung paano nagkaroon ng Moses sa panahon dito sa Exodus, meron tayong Kristo. Siya yung totoong deliverer, siya yung totoong savior na nagpalaya sa atin mula sa pagkaalipin ng kasalanan, ng kadiliman. Now, yung vision po ng Diyos, makikita natin dito sa istoryang ito, yung bigyan ng kaayusan yung kanyang bayan, bigyan ng magandang kinabukasan, magkaroon ng redemption, pagtutubos yung bayan ng Israel. Now, sa panahon po natin, ang bayan po ng Diyos ay yung church, the body of Christ. At tayo po ay pinalaya ng Diyos mula sa mga kasalanan, mula sa pagkaalipin ng kasalanan, sa kapangyarihan ng Satanas, mula sa kadiliman, at nililipat sa kaharian ng Panginoong Hesukristo. Now, hindi po ito para lang sa mga kakaunting tao. Ang vision po ng Diyos pang malawakan, pang buong mundo, pang lahat ng mga bansa.
Ibig sabihin, hindi lang Pilipino, hindi lang Chinese, hindi lang Israel ang papalayain niya. Kahit yung Egypt mismo, sa tatawagin niyang my people. Yung Egypt mismo, magiging people of God. Sila'y papalayain sa pagkaalipin ng kasalanan. God's vision is redemption of the nations through the gospel. Kaya po meron tayong Great Commission. Si Jesus po yung greater Moses natin. At kay Jesus po, meron tayong mas matibay na kasunduan. Yun yung tinatawag nating New Covenant. Inutusan po tayo ng ating Panginoon Jesucristo na humayo, gawing disipulo lahat ng mga bansa. Parte po ito ng pagsasaayos, plano ng Diyos na pagsasaayos sa buong mundo. Na lahat ng mga bansa maging tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. So God's vision is redemption of the nations through the gospel. Kaya po mga kapatid, pag tiningnan mo yung vision ng Diyos, yung pangitain, yung plano ng Diyos, yung direksyon ng Diyos na gustong puntahan natin, magkakaroon tayo ng misyon na mas malalim pa, mas higit pa sa mga personal nating mga pangarap. There's something greater than life. At mga kapatid, yung battle natin, yung totoong laban sa buhay, hindi po ito laban sa kahirapan. Minsan nauubos yung oras natin, we're so confused, na para bang ang laban ng buhay ay makaahon lang sa kahirapan. So what? Pag nakaahon ka sa kahirapan, meron kang savings, magandang bahay, magandang kotse. So what? Parang walang kabuluhan yun, hanggang dun lang yun eh. Yes, mahalaga yun na matulungan mo yung pamilya mo, matulungan natin yung mga mahal natin sa buhay. But there's something bigger than life. May mission tayo na masigit pa kesa sa mga personal nating mga pangarap. God's vision is redemption of the nations through the gospel. Kaya gusto ng Diyos maging parte tayo ng mission na ito. Na magpapalaganap ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo na magdudulot ng pagbabago dito sa ating bansa. At hindi lang sa bansang Pilipinas, kundi sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. Magsisimula po yan sa iyo, sa iyong pamilya, sa pagbabago ng komunidad, hanggang pagbabago ng bansa at ng buong mundo. Now, kung naintindihan na ito po yung pangalawa nating puntos. God's vision, yung vision ng Diyos, yung plano ng Diyos na pagtutubos at pagsasaayos ng buong mundo. God's vision determines our purpose. Ngayon maunawaan na natin, bakit ba ako Kristiyano? Bakit ako nag-i-exist? Ano ba yung battle? Ano ba yung laban? Ano yung hamon ng buhay na dapat kong labanan? At yung hamon ng buhay po, ito yung may kinalaman sa Great Commission ng ating Panginoong Jesucristo, may kinalaman sa vision ng Diyos. Kaya pag tiningnan natin yung bansang Pilipinas, ang tingin dapat natin dito, ito yung bansa na tinutubos ng ating Panginoon at magwawagi ang Panginoon in the end. Aayos. Ang kalaban po ng redemption, alam niyo po ano? Corruption. Ang kalaban ng redemption, kadiliman. Ang kalaban ng redemption, kasalanan. At hanggat namamayagpag ang kasalanan at korupsyon dito sa Pilipinas, hindi natatapos yung laban natin. Yang corruption po, yang kasalanan, yung pagkaalipin sa kadiliman, hanggang sa individual, hanggang sa pamilya, hanggang sa mga komunidad, hanggang sa mga bansa, apektado po niyan. At lahat po yan nilalabanan natin sa pamamagitan ng makapangyarihang mensahe na meron tayo. Yun po ang mensahe ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. So God's vision determines our purpose. Malalaman natin, ito pala yung purpose ko. Hindi lang basta makapagtrabaho at makapag-ipon at makaahon sa kahirapan. God's vision determines our purpose. There's something greater than life. May mission tayo na masigit pa sa buhay natin. Number 3 po, God's vision never lacks His provision. Ito po yung comfort natin mga kapatid. When we do God's vision, when we do God's mission, hindi po yan magkukulang ng provision ng Diyos. Hindi po magkukulang yan lagi pong tutustusan ng Diyos lahat ng ating pangangailangan. Kasi kung ikaw ay sinugo ng Diyos parang si Moses during that time, lahat ng kailangan mo isusupply ng Panginoon. Bakit? Meron siyang ipinapagawa. At yung pinapagawa ng Diyos, susuplayan niya hanggang sa magtagumpay. God's vision never lacks His provision. Kung ano man ang misyon na nilagay ng Diyos sa puso mo, gawin mo yan at hindi ka magkukulang ng provision ng Diyos. Para po sa application natin, number 1, know God's vision and purpose for us. Alamin natin, let's pick the right battle. Yung tamang laban, yung laban na nasa Biblia, yung laban ng redemption,
Redemption versus corruption. Know God's vision and purpose for us. Pag alam mo yung vision ng Diyos, yung plano ng pagtutubos, yung plan of redemption, malalaman mo rin anong purpose mo, bakit ka naririto sa mundo. Ikaw pala ay sundalo ng Panginoong Jesucristo, and you have to fight the right battle. Number 2 po, step up and drop all our excuses. Step up, ibig sabihin, may panawagan ng Diyos, sumagot ka. Sabihin mo, yes Lord. Step up and drop all our excuses. Alam niyo po si Moses, pag binasa niyo po itong chapter 3 ng Exodus and chapter 4, makita niyo ang dami niyang excuses. Lord, paano kapag tinanong nila ako, maniniwala kaya sila sa akin? Pag tinanong nila anong pangalan mo, anong sasagot ko? Parang nakikipag-usap lang pero ang dami excuses na yun, ang dami. Lord, paano kung hindi sila maniwala sa akin? Hindi sila maniwala sa mensahe? Alam niyo po, ang dami ng ginawa ng Diyos sa kanya, kinakausap siya. Oh, Moses, ano bang hawak mo? Tungkod. Ginawa ng ahas yung tungkod. Moses, tinan mo yung kamay mo, may ketong na. Tapos gumaling na. Paano pag hindi sila maniwala pa rin? Gawin mong dugo yung ilog nila. Ang dami ng sinabi ng Panginoon mga miracles. And this is the final excuse of Moses. Exodus 4:13. But Moses said, "Pardon your servant, Lord." Nagsorry pa kay Lord. Lord, sorry. Please send someone else. Lord, iba na lang. Wag na ako, iba na lang. Alam niyo po, challenge din sa akin yan eh. Iba na lang yung mag-vlog, iba na lang yung mag-daily devotion kasi napakahirap araw-araw, nagde-daily devotion ka. Parang inisip ko, Lord, pwede ba iba na lang? Sometimes sumapasok sa isip ko yun kasi non-stop siya eh. Yung isip ko, tuloy-tuloy eh. Pero sa akin binigyan ng Panginoon, then I have to do it. May mission ng Diyos na pinapagawa sa iyo, you have to do it. You should not say, please send someone else. Kasi kung ikaw ang tinawag ng Diyos, para sa iyo yung mission na yan. Ipaglaban mo yan. Step up and drop all our excuses. Kung ano yung pinagkaloob sa iyo ng mission ng Panginoon, tandaan mo, merong provision na kasunod yan. Merong ipagkakaloob ng Diyos lang lahat ng kailangan mo sa mission na pinapagawa niya sa iyo. Kasi hindi pwede na sinaba ka ng Diyos, tapos hindi ka niya binigyan ng sandata, hindi ka niya binigyan ng armas, para ang sundalo na walang baril. Hindi pwede yun sa Panginoon eh. Kapag sinaba ka ng Panginoon sa gera, lahat ng kailangan mo ibibigay ng Diyos. Hindi pwedeng sinaba ka may baril walang bala. So number 3, trust the sufficiency of God's provision. Wala talaga tayong excuse eh. Kasi merong mission, merong vision ng Diyos, kailangan mong mag-participate doon. May ipinapagawa sa iyo si Lord, alam mo yun sa puso mo, na parte ka ng Great Commission ng Panginoong Jesucristo, parte ka ng pagbabago ng iyong pamilya, ng iyong komunidad, ng ating bansa. We have to trust the sufficiency of God's provision. Hindi magkukulang ang Diyos sa mga bagay na ipapagawa niya sa iyo. So trust, magtiwala po tayo sa kasapatan ng provision ng Diyos. Alam niyo po ito, nung topic na to, at particular dito mga verses na to, napakayaman nito. Talagang mabubusog tayo spiritually. So I encourage you to read Exodus chapter 3 and Exodus chapter 4. Tingnan natin kung paano tayo nito mapapakain ng pagkain spiritual. No? So, summarize ko lang po yung application natin. Number 1, let's pick the right battle. Know God's vision and purpose for us. Alamin mo yung plano ng Diyos sa iyong buhay. Alamin mo yung purpose mo sa mundo. Number 2, step up and drop all our excuses. Huwag na tayong magbigay ng mga excuses sa Panginoon. Lord, hindi ako magaling magsalita. Ako yun talagang madalas ko sinasabi, Lord, mali-mali ako pag nagsasalita. But I have to do this, no? Kasi binigay sa akin ng Diyos na mission to. Ikaw rin kapatid, kung ano man yung pinapagawa sa ng Diyos, gawin mo with all your might, with faithfulness. Number 3, trust the sufficiency of God's provision. Sapat po ang provision ng Diyos para sa mission na pinapagawa niya sa iyo. Now, para po sa discussion natin, how can we practically apply the principle that God's vision will never lack God's provision? Paano natin ito i-apply sa ating mga buhay? Now, para naman po sa ating panalangin, Lord, please reveal your vision to me. Let me discover your plan for my life. I believe you are the God of redemption,
working right now to restore this broken world. So Lord, use me for missions. Enable me to fight the right battle, the battle of redemption. As I involve myself in missions, I trust that I will never lack your provision. For when there is vision, there is provision. Please grant this prayer, for I pray this in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion natin na ito, si Sister Vina. Hello po sa inyo. Maraming salamat, kapatid. At kung meron po kayo natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.